Hi there mga beloved kong soulmates, welcome to Renzo Tarot Channel. Andito naman po tayo para pagsamahan ng isang soulful and meaningful na tarot reading. Dito lang po sa inyong lagi naabangan, sinusubaybayan at pinakamala Renzo Tarot Channel. Maraming salamat po sa inyong walang sawang tiwala, support at pagmamahal sa pagbabalik ng inyong lingkod. And mega shoutout po sa ating mga pinakamahal na OFWs, masisipag na OFWs na lagi nakaabang. Maraming salamat po sa inyo. At sa ating mga new subscriber, welcome po at maraming salamat po sa inyong mga nakakataba sa puso na mensahe at mga komento na akin nababasa. If this is your first time po sa ating channel, please don't forget to like, mag-comment po kayo kapag nag-resonate kayo, and don't forget to subscribe. Pa-share na rin po natin videos sa mga kilala nyo na mahilig rin sa tarot reading na hindi pa nakakakilala o nakaka-discover ng ating channel. Sige, wag na natin pa pong patagalin. Ang ating pong reading ngayon ay reading po para sa October 1 to 15, 2024 para sa ating mga pinakamamahal na nasa sign ng Pisces. Sige Pisces, maganda kayo para sa inyo ang reading na ito. October 1 to 15, 2024 reading para sa mga Pisces. Sige, let's start. Huwag natin pa patagalin pa. Let's have the 10 cards para sa mga baguhan. Kumukuha po tayo o gumagamit tayo ng 10 baraha na in-interpret natin base sa energy na binibigay ng universe. Buuin na po natin ang 10 baraha para magtuloy-tuloy na tayo para hindi na tayo mag-shuffle mamaya. Okay, para walang distraction. Spirit universe, spirit guides. 1. Na meron na po tayong isang baraha. Bubuin lang po natin yung 10 cards para magtuloy-tuloy tayo. Spirit universe, spirit guides. Ayun, isa, dalawa. Spirit universe, spirit guides. Spirit universe, spirit guides para sa October 1, 3 to 15 na reading 2024 reading para sa mga Pisces. Sige, let's take it easy. 4, 6 pa po ang kulang nating cards. Spirit universe, spirit guides, Pisces. Pisces para sa mga Pisces. 1, 2, 3, 4, 5, 5 na lang. Last 5 cards. 1, 2, 3, 4, 5. Spirit universe, spirit guides, spirit universe. Ayun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 4 pa po. Spirit universe. Sige, ayusin natin ang baraha para mas maganda ang ating pag-shuffle. Meron na po tayong 6 na baraha. 4 na lang kulang. Sige. Spirit universe, spirit guides, spirit universe, spirit guides. Last 4 cards. Okay. 7. 3 na lang. Last 3. 1, 2, 3. Last 3. Last 3 cards. Spirit universe, spirit guides. Last 3 cards po for Pisces reading October 1 to 15, 2024. Ayun, palo. Last 2. Meron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Last 1. Last, ayun. Sige po, nabuo na po ang ating 10 baraha. Okay, latag lang po natin na maayos para mas malinaw at tuloy-tuloy po ang ating reading. Okay, sige. Okay, Pisces, handa ka na ba para sa October 1 to 15, 2024 reading? Let's start. Okay, sisimulan natin na yung baraha, yung reading para sa 3 of Pentacles. Okay, 3 of Pentacles, this is a good thing because this is all about pagiging busy sa mga transactions, contract, networking. It's all about network of people, mga taong makikilala mo, may kinalaman sa pakikipag-deal or pakikipag-communicate about something na gusto mo mangyari sa buhay. Okay, but a little bit cautious about here is that nire-remind lang kayo ng universe Pisces na sa mga bagay na to sa October 1 to 15 na darating, kung maaring sa pakikipag-deal or pakikipag-transact sa mga tao, lalo na sa mga hindi nyo pa talaga kakilala ng lubusan, is a little bit cautious or maging observant na huwag masyadong magtiwala. Need to test the waters first. Tingnan yung both sides of the coin. Baka mamaya may scam kayo because although this is a Pentacles, tingnan mo parang under siya na transaction kasi madilim or parang ang tag nito, kung baga sa black market, parang ganon. Parang hindi siya dadaan sa legal na paraan. Okay, kasi although pera siya, pero kung titingnan mo, parang madilim or there is a darkness or na area or yung venue. Okay? Sige, alamin pa natin sa mga susunod na baraha, Pisces. Knight of Swords. Okay.
Look at that one. Pangalawang baraha mo. Ibig sabihin, talagang related siya dun sa first card. Ang ibig sabihin nito is that kung gusto nyo daw Pisces na hindi ma-involve sa isang conflict or isang problema is that, yun, ulitin ko, naging matalino sa pakikipag-deal or pakikipag-transact kayo. This Knight of Swords is all about battle. Baka mamaya dumating to sa punto na magkaroon ng baranggayan or kaso na of course you will be involved kasi yun, kung makikipag-transact ka. Okay? Starting this October 1 to 15 kasi marami mga tao na makikilala ka. Of course, sino bang aayaw sa business opportunities? Sino bang aayaw sa mga may kinalaman sa pera o paglago ng finances? But all in all, also, aside from being intelligent or wise is that you also take care or maging mindful ka din daw sa attitude or what is this sa iyong magiging mood or sa iyong temper, sa temper. Kasi kailangan relax, wag kung magre-react sa mga bagay-bagay kung pwede compose yourself, wag masyadong high temper kasi baka ito yung magdulot ng conflict. Okay? Sige. Pisces, pangatlo. Okay. Wheel of Fortune. Okay, Wheel of Fortune. This is a beautiful card kasi this is just assuring, kumbaga dun sa Magician card, pangalawa to sa pinaka-highest. This is the luckiest. Ibig sabihin, dun sa transactions or with these things na involved ka, na i-deal mo is that, lumabas si Wheel of Fortune, it means success or good thing. But, kailangan lang may kalakip lang siya. Kung magiging matalino ka lang, kailangan lang wag padalos-dalos sa mga desisyon. Just if you test the waters first, everything will succeed with this Wheel of Fortune card. Okay? There is a guarantee of success sa mga darating. Kailangan mo nang piliin ng maayos o tingnan mabuti, suriin na mabuti itong papasukin mo. And kapag nagawa mo to, you're guarantee of success because of the Wheel of Fortune card. Okay? Ruleta ng kapalaran, it means that the favor will be in you at this moment because after all the failures that you've been through in the past days or past times. Okay. Knight of Wands, paharap pa rin dito sa left. Ibig sabihin, talaga, although there is a guarantee of success, hindi to overnight success. Ibig sabihin, you need to work hard for it. Kailangan mong paghirapan ito. Kailangan mong sipagan. You need to work doubly or you need to pay time, extra time. Kung medyo may mga sleeplessness na gagawin dito just to make it sure na talagang papabor sa iyo ang success. Okay, although there's a Wheel of Fortune, but the universe is saying that you need to work extra. Okay, you need to have time or kailangan mong pagpukusan ito ng mas doble or triple na panahon. Okay, kasi hindi to basta-basta mga bagay na ita-transact mo or maaring may kinalaman sa trabaho or siguro sa promotion. Of course, if you really want to be promoted, you need to show off your skills sa mga taong in authority. Kailangan, kung gusto mo makilala ka sa community, kung gusto mo makilala ka sa world, sa space na kinabibilangan mo, is you really need to show up. Okay? And with showing up is kailangan, of course, that level up yung skills mo, level up yung personality mo na ipapakita mo. Okay? Panglima, Pisces. Okay. Humarap na siya dito sa right. Okay. Knight of Pentacles. Knight of Pentacles in October 1 to 15, Pisces, is that the battles that you're going through, although it's not easy at all. Okay. Although sa ibang signs, medyo may mga trials sila, pero kaya-kaya nila. But this will be a turning point. Okay, dito kumbaga ito yung magiging test. Ito kumbaga sa exam, ito yung magiging final exam para sa Pisces. Okay, it's either you make it or break it. Kasi dito talagang matetest ang yung patience, yung hard work mo kung hanggang saan. Okay, if you really, how much you really wanted that thing na makakamit mo. Kung itatas ka ng universe kung talagang seryoso ka, o kung talagang gustong-gusto mo yan. Okay, with this Knight of Pentacles, this is a test. Okay, this is a measurement of your patience, of your faith, yung tiwala mo sa universe sa Panginoon hanggang kailan. Okay, and with this October 1 to 15, you will start feeling those times na you want to give up or kailangan pagod ka, talagang parang gusto mo nang bumigay, but
that will be a test. Okay, I'm giving you a clue. That will be a test, or on how you're going to deal with these things patiently. Okay? Pang-anim, second round lang tayo. Six card mo, Pisces, sa yung October 1 to 15, 2024 reading is the Page of Pentacles. Magkasunod, Knight, now is Page of Pentacles. It means talagang, kung ano man tong paghihirapan mo, kung nagagawa mo talaga, kung magagawa mo talagang magtiis, magtrabaho ng doble, if you really put your trust and faith on this thing, ay talagang magbubunga ang lahat nito. With this Page of Pentacles, it will bring you the satisfaction, the happiness, yung pagiging contented, talagang wala ka nang hahanapin pa. Okay? Because, alam mo yun, parang, di ba patay pag nagluluto yung gold para maging shiny siya, para maging isang jeweler siya, tinutunaw muna. Okay? Nilalagay muna sa isang mainit na, it's like a pressure, just to form a beautiful jewelry. And that's you, Pisces. Kailangan mo muna isalang, ilagay sa isang pressured area na may pressure just for you to form. Okay? Kasi dito makikita ang yung yung kagandahan kapag nalagpasan mo itong mga pagsubok with all of your heart, with that you put your, kasi mahirap na kapag pinagdadaanan mo yan tapos puro doubts yung laman ng puso at isip mo, ay nako, hindi magbubunga ng maganda iyan, Pisces. Okay? Sige, pampito is 5 of Pentacles. Yes, pera, but although pera siya, this is also a reminder by the universe that to track or to monitor of your expenses, yung lumalabas, pumapasok na pera. It's because all the pera siya, tingnan mo, there is a winter, snow, yellow. Di ba pag winter, kapag malabig yung panahon, nakakatamad kumilos. So may mga business, medyo matumal yung income, konti yung customers. And that's also the thing na kailangan mag-ingat o kailangan i-monitor kung posible sa mga panahon na ito ay wag masyadong maglalabas ng pera. Kung hindi naman talaga kailangan pagkagastosan or hindi man talaga kailangan na bilhin, ay wag na. Okay? Kasi lilipas din tong season na to, but if comes that you really need something, may mahuhugot kayo. Okay? Pangwalo, Pisces, 6 of Wands. Okay, this is a very beautiful card. Celebration, you will lead a flock. Magiging leader ka. It means that talagang nag-elevate yung position mo sa buhay. Okay? You are innate sa iyo, Pisces, na ang pagiging mabuting leader. It's because you will inspire many. Kasi dito nga sa pinagdaanan mo, na open book sa lahat ng pinagdaanan mo. And if you reach the top of that pedestal na naging successful kayo, of course, you will inspire everybody. And you will gain a lot of followers. Siguro may kinalaman din to, may iba sa inyo mga Pisces na starting to be content creator, writer, kung ano man na may kinalaman dyan sa field mo. Of course, you will gain a follower. Which is will opportune, magkatapat sila. This is the best time kung nagpaplano ka magsimula ng YouTube channel or Facebook or whatsoever, kung ano man yung talent na meron ka, if you want to join a contest or kung ano man, do it, because you are guaranteed magkatapat pa sila ng Wheel of Fortune that you will gain a fame. Magkakaroon ka ng mga tagasunod. Okay? Sige. 9. Okay, magkasunod pa sila ng 9 of Cups. Talagang achievement, success. Okay? Mga bagay na talagang deserve mo. Look at that, you're sitting like a boss and you have collected. Marami ka na napatunayan and mas marami pang mapapatunayan. Okay? And all of these things ay hindi naman for you to brag o para nagmamayabang ka sa iba, kundi it's because talagang bunga din to ng mga pagsisikap mo. Okay? Pagsisipag mo. And yun, ulitin ko, you will inspire everybody. It's because you will lead a flock. Marami kang may inspire. Okay, na si ganito nga, tingnan mo, nagsimula lang yan sa ganyan, pero grabe din pinagdaanan yan. Okay, tingnan mo kung nasan siya ngayon. Okay, and that's a good thing because we are here in this world to inspire. Okay, everyone, especially if we have achieved success in a legal and a good way. Okay,
10th and last card, tatapusin natin Pisces ay yung October 1, 15, 2024 reading with the King of Pentacles. Okay, ako to. Ito yung pangalan ko sa TikTok ko, yung King of Pentacles. Pera. Okay, it seems that nagsimula tayo sa Three of Pentacles. Tatapusin natin yung reading sa King of Pentacles. King of Pentacles is a card of abundance, prosperity. Diba, King is royalty, hierarchy. Paghari ka, pagsisilbihan ka ng karamihan, you will have everything. You will be sitting in a throne na magandang lugar, magkompleto lahat, wala ka nang isipin pa. With these pentacles, it seems that abot kamay na talaga. Okay, wala namang kakapigil dito para sa Pisces. Start October 1 to 15, unti-unting magiging malinaw ang lahat. The manifestation of things that you really wanted will be clear to you, will be given to you. The signs of everything, it's up to you. Ikaw lang ang kailangan kumilos na naayon without giving up, putting your trust and faith in it, especially the universe and to the divine creator, sa ating Panginoon. Everything will fall into place for you, especially guaranteed ka dahil nandito ang Wheel of Fortune card. Okay? Sige, ayan po ang isa naman napakalinaw, napakagandang mensahe nating pinagsaluhan dito sa Renzo Tarot Channel. Maraming salamat sa soulful, meaningful na tarot reading na yung sinubaybayan. Naway mas lagi po kayong umabang at samahan pa ako sa mas marami pang reading nating pagsasamahan. Mag-iingat po kayo lagi. Ano mo pang ginagawa nyo? Again, if this is first time sa channel, don't forget to like, comment po kayo kapag nakarasonate. And of course, don't forget to subscribe and share our videos sa mga kakilala nyo po. Maraming salamat po. Mag-iingat po kayo lagi and God bless us all.